Hello, hello, hello. Hello everyone. Yan, hello po. Good evening, and welcome sa ating pong ng ating Goshen Ministry Q&A Cast on Air. Yan, no? Medyo iba itong ating pong platform na ginagamit. Yan, no? Hopefully ay malinaw yung ating pong podcast po. So join us no po at i-share natin po yung link ayan sa atin pong pinadala ko sa inyo. Share with your friends para sa gabi pong ito ay sama-sama tayo no po na mo sa uh, question Q&A podcast on Air Goshen Ministry. So tonight ay i-feature natin yung tanong no ni Sister Banji Kason. Yan. Hello, shout out kay Banji Kason at maging sa bawat sa po sa atin. Hopefully nakikinig po kayo and itong ating pong platform ay Restream. No? This is a new platform na ginagamit po natin. So tonight ay sasagutin natin yung isa sa tanong no ni kapatid na Banji Kason. How can I grow my faith? Yan po yung ating pag-usapan for tonight. Ano? How can I grow my faith? So yan po yung magandang topic na ating pong pag-uusapan for tonight. No? Okay, so yan po yun. How can I grow my faith? Yan po yung ating pong pag-uusapan. Alright, sige po. Lahat siguro tayo tanong ng mga tanong na yan, ano, how can I grow my faith? So ito po ang inyo pong lingkod, ano, Pastor Edric. I'm your host to this Goshen Ministry Q&A podcast on air, no? So this is our first podcast. All right, kaya medyo excited at medyo kinakabahan ng inyong lingkod. Yan sa ating pong gawain pong yan, pero we'll try our best na sa gabing ito ay atin pong masagot yan yung tanong ni kapatid na Banji, okay, Kason, okay, how can I grow my faith? Yan po yung ating pong pag-uusapan. Alright, so let's dive in no sa ating pong ating topic for tonight. Paano ko ba palalakasin ang aking pananampalataya? No, yun po yung ating pong pag-uusapan. Paano ko palalakasin ang ating pananampalataya? Maybe maybe your faith feels small right now. Hindi ko po alam kung ano po ang level ng faith po ninyo. Maybe you hit a dry season or you just want to go deeper no po. So wherever you are mga kapatid, this episode is not only for Sister Banji but sa inyo pong lahat no yung tanong na how can I grow my faith. So hopefully makatulong po itong podcast na ito sa tanong po ng marami sa bawat sa po sa atin. So pag-usapan po natin muna no po itong ating topic, alright, na sinasabing what faith is and what it's not. So yan po yung unang ating pag-uusapan no. What faith is and what it's not. So sabi po diyan, faith is not just feelings or positive na po. Feeling, it's trust in God. Okay? So sa Hebrews 11 1:7 ano po ay sinasabi is confidence is in what hope for and assurance about what we do not see. Okay? So yan po yung tinatawag nating segment 1 mo natin, what is faith and what is not. So tingnan po natin no, here are 5 practical biblical ways no po, at least 5 po. Doon sa tanong ng how grow my faith ay at least meron tayong 5 biblical principles na paano ba daw po tayo ay lalago sa ating pananampalataya. Number 1, get in the Word. Yung po yung number 1, get in the Word. So Romans 17, po dyan, faith comes from hearing. Okay? And hearing
through the word of Christ, no? So ibig sabihin reading the Bible, no? Reading the word of the Lord, or reading yung banal na kasalita ng Diyos, ang Biblia, daily helps you na no, makakatulong po tayo na marinig natin ang boses, no? At ang character ng ating pong Panginoon. So that's number one, ano po, na kailangan po natin ano tayo ay lumago sa ating pananampalataya. The word, ibig sabihin, exactly, no, yung salita ng Diyos, no, yung bagbasa at magbabad sa salita ng ating Panginoon. So that's number one. All right, so tingnan natin itong number two. How do I grow my faith? All right, na sinasabi po dito ay makita po natin sa ating susunod na point is talk to God. Yan, no? Talk to God and listen. So hindi lang tayo makikipag-usap sa Diyos pero makikinig tayo. Amen. Sometimes puro tayo talking pero mahalaga din po na gusto natin hear and obey. So, sabi nga natin hear and obey. So not only hearing the yung salita ng Panginoon, mahalaga po 'yun. So sabi po diyan, prayer builds intimacy with God. Wow, no? Prayer builds intimacy with God. Kaya kailangan mo, kung gusto mong lumago sa iyong pananampalataya, kapatid, prayer builds intimacy with God. Number two, be honest. No? Be honest. All right? Be honest, share doubts, fears, and joys. Okay? So, number three, sabi po diyan, faith grows when we invite God into everything. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa lahat ng buhay mo, sa lahat ng plano mo, sa lahat ng mga naisin mo, kailangan mong isama ang Diyos, kabahagi siya, no? Hindi lang siya parte, kundi in as a whole ng buhay mo ay dapat kasama ang Diyos, no? Hindi lang siya yung dinidikit o kailangan mo lang siya. So everyday ng buhay mo, kapatid, and maybe in times of trouble, no, in times of problems, kailangan lumago tayo sa ating pananampalataya kapag patuloy po nating inimbitahan ang Diyos sa buhay po natin. Not only for your personal life, but also, no, you have to invite ang Diyos in your family, you know, in your career, in your plans sa buhay po natin. So napakahalaga po 'yan na pinag-uusapan po natin. Alright, so tingnan natin yung pangatlong how do I grow my faith? So sabi diyan, live what you learn, no? Live what you learn. Ibig sabihin po sa James 2:17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Wow, no? Galing yan, ano? Ibig sabihin, kapag yung ating pananampalataya, yung pananampalataya mo, kapatid, walang kalakip na paggawa, no, sa buhay mo, ano mangyayari sa pananampalataya mo? So kailangan, sinasabi ni James sa atin na yung ating pananampalataya, kalakip nun, accompanied by action, no, ang ating pananampalataya. So obeying God, ibig sabihin ko, obeying God in the little things, mga kapatid, sa buhay mo, build trust for the big things. So kung sa maliit na bagay, no, sa maliit na mga bagay na kailangan natin na sundin ang Diyos, no, itetest po tayo doon, no, sa maliit na bagay. Kung sa maliit na bagay, sabi nga natin, hindi ka makasunod, paano pa tayo makakasunod sa malalaking bagay? So God will test everything in us para mag-grow ka, lumago ka sa ating lumago ka sa yung buhay ng bilang isang followers of Jesus Christ. Sa maliliit na bagay ay kailangan ikaw ay sumunod. Amen? Sumunod. Okay? Para sa mga malalaking bagay pa na binibigay, pag nag-level up ka ng Panginoon, nilevel up ka ng Panginoon sa malalaki na, kayang-kaya mo na yon, ano? Sisiw na yon, kasi alam ng Panginoon na doon sa maliit na pagkatiwalaan ka niya, kapatid, no, congratulations, mapagkakatiwalaan ka rin niya sa malalaking mga bagay sa buhay mo. So obeying God, no? So obeying God in the little things. So number 4, how do I grow my faith, is surround yourself with faith-filled people. No, mahalaga po 'yan, no, na ang community ng mga mananampalataya, no. Tumambay tayo, makipagkiskisan tayo, sabi nga, doon sa mga believers, sa mga followers, disciples, no, sa mga anointed persons, sa mga alam mo na
ilalagay ka sa isang lugar na ikaw ay mag-grow, ikaw ay lalago sa iyong pananampalataya. So community encourages growth. Mahalaga po na ikaw ay may kasama, kasali sa isang grupo, no? So sabi diyan, iron sharpens iron in Proverbs 27:17. So ibig sabihin, kapatid, join, join ka, no? Join ka na, sabi nga, no? Join ka sa isang Bible study group, small group, or serve with others, or life group, or any small group na alam mong ikaw ay lalago, mayroong community na kung saan matutulungan ka, no, ng grupong ito upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Okay, so alam nyo, wala pong there's no such thing as secret agent Christian, no? Sabi nga natin, walang sino man nabubuhay para sa sarili lamang. So you need a community, you need a group para yung faith, yung pananampalataya ay lumago sa ating buhay. Amen. So mahalaga po 'yon na makipag-join ka kahit dalawang grupo, tatlo lang kayo, or one-on-one group, okay po 'yan. Mahalaga po 'yan. At least mahalaga meron kang connection, no? Meron kang connection sa isang grupo na alam mong ikaw ay lalago, ikaw ay palalakasin, ikaw ay guide sa isang bagay na alam mong lalago ka, lalakas ka, lalalim ka sa iyong pananampalataya. Amen? So you do that, no? Kung wala ka pang grupo na sinasamihan, join ka, no? Tie up ka sa mga churches na alam mo, na alam mo may mga small groups, okay? And not only to study there, but serve, no? Mag-serve ka din sa grupo na yan. Okay? So number 5, I think the last one, no? How do I grow my faith, no? Tingnan natin, no? Remember what God has already done. So yan po, no? Remember what God has already done. Ibig sabihin, keep a prayer journal or testimony list na kung saan makikita mo yung pagkilos ng Diyos sa iyo in the past, present, future. So alalahanin, balikan mo ang mga pagkakataon sa buhay mo na ang Diyos, ay nagbigay siya ng kanyang mga victories and breakthroughs, or even yung mga answered prayers sa buhay mo. So balikan mo yan, maglista-lista, no? Mahalaga yung naglilista, no? Kami ni Beth, no, sa family namin, no, gustong-gusto namin yung mga ginawa na ng Diyos in the past sa amin. May listahan kami kung paano ang Diyos ay kumilos, no, yung breakthroughs upon victories, no, breakthrough upon breakthrough sa aming family. So we are so excited, no? Marami po kaming mga prayer list, no, lista na kung saan iniintay po namin yung pagkilos ng Diyos. At gano'n, no, makikita mo kung inaalala mo yung prayer journal, testimony mo na kung saan ang Diyos ay kumilos sa iyo, lalong mapapalakas, no, lalong mapapatibay, mapalalalim ang iyong pananampalataya. So sabi diyan, your history with God, okay, fuels your faith for the future. Wow, amen. So ang ganda niyan, no, your history with God, no, may gumagawa ang Diyos ng istorya sa buhay mo. Sabi ko nga, no, itong Goshen Ministry, ang tagline niya is the best is yet to come, no? Meron pang the best na naghihintay para sa. Okay? So, wag kang magal din sa situation mo ngayon, wag kang settle kung ang buhay mo ngayon medyo alam mo na hindi okay, medyo hindi magandang takbo, but I believe, no, your history with God, sabi diyan, fuels your faith for the future. Amen? Wow. Thumbs up ka naman dyan. Mag-amen ka naman dyan kung yan ay nag-speak sa iyo, kapatid. Okay? So, yan po yung at least 5 na how do I grow my faith. So, tingnan natin itong segment 3. What if my faith feels weak? Ayan naman, ano? Ano po, Pastor, kung ang aking pananampalataya nanghihina, lumalamig, or tila baga parang wala, sabi natin parang wala na akong God. You're not alone. Even, no, tingnan niyo na, even the disciples, tingnan niyo ito, no, ask Jesus to increase their faith. Wow, no, mga disciples to, mga apostoles, mga kumbaga kasama ni Jesus, ano? So even, no, kaya hindi ka nag-iisa, sabi mo sa sarili mo, hindi ako nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Okay? God doesn't require perfect faith. Ayan, no? Just willing faith. No? Sabi po diyan, just willing faith.
ang gusto ng Panginoon sa atin. So hindi kailangan na super ang perfect faith mo o gaano kataas, kalakas, katibay ang faith mo. Basta ang sinasabi na po, just willing faith. Ang gusto ng Panginoon sa iyo. So Matthew 17:20, pakibasa mo na lang yan, kapatid. Okay? So what if my faith feels weak? Okay? So tingnan po natin yung iba pang mga principles. Sabi, don't compare your walk to someone's. Okay? Don't compare your walk to someone else. Faith grows over time. So, huwag mo ikukumpara. Mahirap magkumpara. Alam mo yun? Kukumpara mo sa sarili. Buti pa siya. No? Ganito na siya. Buti pa siya. Ganito na yung naabot niya. Buti pa siya. Ganito na. So, huwag tayo magkukumpare kung saan ang buhay natin ay sa iba. So, mahirap po yun. No? Mahirap po. So, lalo ka lang manghihin, madi-disappoint kung tinitignan mo sarili mo para sa iba. So, you have your uniqueness. Okay? May uniqueness ka, kapatid. You are unique, no? Kaya hayaan mo na ang Diyos, no, kumikilos para sa iyo at makita mo na yung pananampalataya mo ay lalago. So don't compare. So don't compare your walk to someone else. Faith grows over time. So unique ka, tandaan mo yan, ikaw ay unique. At meron pang gustong at sorpresa ang Diyos para sa iyo. So keep showing up, no? Keep seeking and keep trusting. So ibig sabihin, sige lang, magkita ka lang ng araw-araw sa Panginoon kung ano ang pinapagawa sa iyo. Tapos mag-seek ka lagi ng kanyang salita and then keep trusting. Ayan, no? Palaging magtiwala sa Panginoon. Either ang buhay natin ay nandito ka ngayon sa sitwasyon na sabi nga natin ay hindi okay, but keep trusting. Amen? Keep trusting. Alright, so tingnan pa natin itong mga principles nito. Okay, maiksi lang po ito, no? At least mga 30 minutes lang po itong ating Q&A. Alright, so tingnan natin, no? Mabagay yung aking net, pasensya na po. No? Medyo nagbabuffering siya. Yan, so okay, patience is a virtue. Yan, maghintay po tayo sandali. Okay? So yan, so encouragement. Ano pong encouragement ko po sa inyong lahat, mga kapatid? Not only for the question of Ate Banji Cason for tonight, but to all of us, no, sa atin na nanonood ngayon at manonood pa ng replay. Ang encouragement po sa atin is not about how strong your faith is. Yan, no? It's about how strong your God. Amen? How strong your God is. Your job is to stay connected, right? He'll do the growing. Amen? So, He'll do the growing. So, gusto magtapos, no po, sa isang storya, no po, dito po tayo magtatapos, mga kapatid, no po. Imagine, no po, there is story, no? Imagine, you walk, no? You walk, okay? Imagine you walk into a room and see a chair. Yan, okay? So imagine natin, lahat tayo mag-imagine. You look at it, all right? Examine it and say, the chair, okay, looks strong. Okay? Mukhang matibay itong upuan na ito. So I believe it can hold me, sabi mo, okay? You tell others, this is a strong chair. Sinasabi siya, itong upuan na to matibay, okay? Matibay itong upuan na ito. So this is a strong chair. I have complete confidence it won't collapse. Yan ang sabi mo doon sa mga kasama mo. But then, you just keep standing. Okay? So nagkwento ka, sinabi mo, no, na itong upuan na ito matibay, pero ikaw naman nakatayo lang, no? You never actually sit down doon sa upuan na sinasabi mong matibay. Alam mo, iyan po ay kung gaano karaming tao po ang lumalapit sa pananampalataya. Ibig sabihin, no? Pinag-uusapan po nila ang tungkol sa paniniwala sa Diyos. Sinasabi nila, nagtitiwala sila sa Kanya, pinagtitibay nila ang katotohanan ng Kanyang mga pangako. Alright? Ngunit, hindi nila talaga, hindi nila talaga ibinibigay, ang kanilang timbang o ang kanilang pagtitiwat pananampalataya sa Kanya. Naniniwala sila sa Diyos, pero they never trusted God. Okay? So, ngunit
Faith is not just, ibig sabihin, faith is not just believing, sa kwento po natin, faith is not just believing the chair can hold you. Okay? Alright? Faith is sitting down, kapatid. Faith is sitting down. Ang sinasabi po doon is not wishful thinking or just agreeing with an idea. Alright? Ang ibig sabihin yan, it's active trust. Ang ibig sabihin po, it's active trust. It's when your actions, alright, shows that you believe, okay, what you say you believe. Ganun lang kasimple, kapatid. No? True faith, friends, true faith, kaibigan, true faith shows up in how we live. Amen? Can I have an amen? Alright. So sabihin mo, true faith, type mo dyan sa comment section, chat box. True faith shows up in how we live, how we obey, and how we surrender. Ulitin ko, dandahanin ko. True faith, kapatid, true faith, friends, shows up in how we live. Okay, how we obey and how we surrender. Alright, so again, yan po yung gusto ko pong talakayin for tonight. Just a simple, I hope, I pray na sagot, no, itong ating tanong ngayon ni Sister Ate Banji Cason. Alright, so nasa panahon po tayo ng pananampalataya, no, ng ating pananampalataya sa ating pananalangin. So gusto ko pong mag-offer ng prayer sa bawat sa po sa atin tungkol sa ating pong topic for tonight about how I grow my faith. So tayo po ay manalangin. Let us pray. Let me pray for each of us, no? Let me pray for you, brothers, friends. Heavenly Father, I come before you with a humble heart, knowing that faith is a gift but also something you call me to grow. Po, inaasahan mo kami na kami po ay lumago sa aming pananampalataya. So Lord, Panginoon, ayaw ko po ng mababaw o marupok na pananampalataya. Po. Gusto ko po ng matatag, sa gitna ng mga unos, bagyo, problema, mga krisis, mga karanasan. Nagtitiwala ako na kayo po ay Diyos na kasama kasama namin. You are with us, Jehovah Ra, our good shepherd. Help me God to trust you more deeply. Amen. When doubt rise, remind me of who you are. When fear tries to take over, remind me of your promises. Wow! 8,000 promises, kapatid, friends. Ang sinasabi po ng Bible from Old to New Testament, there are 8,000 promises for you every day. 24 promises every day, kapatid. When fear tries to take over, remind me of your promises. And when I feel weak, remind me that you are strong. Palibutan po ninyo kami ng mga tao po na magpapasigla sa aming paglalakad, sa aming pananampalataya. Magsalita ka po sa pamagitan ng iyong salita. Tulungan kaming makinig at sumunod sa inyo, O Diyos, araw-araw kahit mahirap. Hayaan pong ang aming pananampalataya ay hindi lamang mga salita, kundi isang buhay na sumasalamin po sa iyong kabutihan at kapangyarihan. We believe, we believe, Lord, help my unbelief. Sabihin mo nga, help my unbelief. Lord, help my unbelief. And help me to grow in faith day by day, step by step, moment by moment. In Jesus' name, I pray. So, tanggapin po natin ang benediction ng ating Panginoon sa bawat sa atin. May the God of hope, brothers and sisters in Christ, fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that your faith may grow strong and steady, rooted deeply in His love and truth. May His Spirit guide you daily, opening your heart to His Word and empowering you to walk boldly by faith, even when the way is
uncertain. Go now, brothers and sisters in Christ, friends, knowing that the one who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. Hallelujah. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen and amen. Hallelujah. Praise be to God. Woo, thank you. So, salamat po. And thanks for listening to Goshen Ministry, the Q&A podcast. If this episode, no po, how can I grow my faith? Okay, tanong ng Ate Banji Cason at tinatanong din sa atin. I hope Ate Banji and each of us ay nasagot po yung tanong for tonight. So kung kayo po ay na-bless, encourage sa message of this question for tonight, Q&A podcast on air. Okay, so help, tulungan niyo po ako to share it with a friend or just leave a review. All right? Your story matters, kapatid. Your story matters. And your faith is worth building one step at a time. So next on Q&A, Siyempre, meron tayong Q&A coming soon. Yan, okay. So ano po ang sasagutin natin sa next sa June 11, sa Wednesday po. Okay, ay sasagutin natin ang why does God allow suffering? Why does God allow suffering? Ito naman ay tanong ni kapatid na LC Suarez. Ayan, shout out to you, LC, kung nandiyan ka. So, we'll try our best next Wednesday on Q&A, Podcast on Air, Goshen Ministry. Ay sasagutin po natin yung tanong na why does God allow suffering? So, until then, friends, brothers and sisters in Christ, keep walking by faith even when life gets real. This is your host, Pastor Edric Ancheta, Goshen Ministry Q&A Podcast on Air, signing off, and good night and God bless. See you again. Bye-bye. Good night.